At magkibalita na tayo sa pinakahuling sitwasyon ngayon sa protesta sa Hong Kong mula kay GMA News stringer Azon Cañete. Azon, kamusta na? Anong latest sa mga oras na ito dyan sa protesta? Hi, Pia. Magandang umaga din sa inyong lahat. No? Nandito ako sa gitna ng kalye ng Mongkok sa Nathan Road, junction corner ng Argyle Street. Ang dami pa rin tao, Pia, no? Taliwas doon sa balita kagabi na ang sabi yung mga relista rito ay lilipat sa Admiralty para daw ma-centralize yung grupo ng mga protesters. Ngayon, nakausap ko yung ilang mga protester dito, nagsasabi na pinabubulaan nila ang balitang yon. Ang naglabas daw ng balitang yon ay isang undercover na anti-protester sa kanila o galit sa kanila, lumalaban sa kanila. Hindi daw hindi daw totoo ang balitang yon. Ang ginawa daw ng taong yon na ay pinakalat sa media. Kaya kagabi yun yung pinakabalita o inaabangan namin sana. Kaya nagulat din kami na ngayong umaga, punong-puno pa rin dito at panay pa rin yung manakanakang commotion, Manakanaka na yung ilang tao na manggugulo doon sa kanilang grupo. Ang maganda lang ngayon, may pulis na. Nagsimula matatandaan, nakahapon nagsimulan dumating dito yung mga pulis, no? Ngayon, ang sabi ng pulis na kausap ko, mga 50 silang naka-assign dito sa kahabaan ng area. Pia, gusto ko lang describe yung kahabaan nitong Nathan, Ang description is may ilang bangko na malalaking bangko na hanggang ngayon sarado pa rin at yung kahabaan ng kanilang barikada ay umaabot ng mga higit 200 meter o mga 4 hanggang 5 bloke. So may ilang mga business may mga ilang mga bangko dito at ilang shops pa rin na apektado at sarado ngayon. Pero makikita mo yung mga nagsusuporta sa mga relista ay mga nag-opisina, mga nanay tatay, yung iba mga 89 years old na lolo, yung iba mga naka-wheelchair at pupunta pa rin dito para sumuporta sa kanila. Azon, hindi ba sa Nathan Road, meron din dyan mga malalaking hotel? Kasi kahapon, yung ibang video na nakita namin, may mga turista na talagang sinusuong na rin nila yung crowds kasi gusto nila makita first hand kung ano yung nangyayari dyan. So, ngayon ba, ikaw, Azon, may mga napapansin ka ba rin na mga hindi naman talaga kasama sa kilos protesta, pero pinupuntahan ito para lang makita kung anong nangyayari? Oo, totoo yun, Pia, no? May mga galing mainlanders, mahalata mo naman pag mainlanders, may mga marami silang hawak-hawak na mga cart o trolley. So yun, pag-selfie, pag-letter-tuhan, may nakakatuwa din dito na mga sumusuporta dito na mga naka-costume, mga naka-Captain America, yung iba parang superhero na doon, parang nagpipicturan, o selfie-selfie sila doon kasama doon sa mga suporta dito. Oo, pero Azon, nabanggit mo rin na may mga nagpakalat na ika nila maling balita dahil hindi naman sila lilipat at talaga napakarami pa rin ang nagkikilos protesta. Kasi kahapon at hanggang kanina umaga may mga nagsasabi na dahil sa mga babala ng Hong Kong Chief Executive na si CY Leung, parang nabawasan na nga yung mga nagkikilos protesta. So base sa mga nasaksihan mo nitong mga nakaraang araw, nadadagdagan ba or hindi lang nababawasan yung bilang naman nagpoprotesta? 2-3 protesters dito, mga kabataan ang nakausap ko, Pia. Medyo hindi sila natitigatig sa mga balita. Hindi lang yung balita na nakapag-apekto sa kanila kasi ilang university chancellors at even bishop dito sa Hong Kong ang nanawagan na sa kanila na umuwi na at magpahinga na at umalis dito sa kanilang barikada. Ang sagot nila, Pia, kung mga kabataan ito, edad 19 hanggang 25 anyos, ginagalang daw nila, nire-respeto daw nila yung kanilang mga university professors and chancellors, pero sa edad daw ng nilang ito, pwede na silang mag-decide para sa kanila at anumang risk or consequences na maharapin nila ay kanilang tatanggapin at ang Mongkok daw ay isang importanteng lugar ng Hong Kong, business center ito at sila daw bilang tiga Hong Kong na nagmamahal sa kanilang bansa ay mananatiling magpoprotekta sa lugar na to. Ganon ka-decisive, ganon katindi ang kanilang desisyon. Edad 19 hanggang 25 anyos itong mga nakausap ko.
Kayong dagdag dito sa mga batang ito, ang mga nanay naman, no? Unfortunately, hindi sila marunong mag-Ingles. Yung mga pangkaraniwang nanay na galing sa palengke, nakaupo din. At sinasabi nga ng bata, ayan, no, mga nanay katabi namin, hindi namin sila sinama dito, pero dumaan sila dito dahil nakita nila yung mga violenteng ginawa sa mga amin, sa kanilang mga bata. Kaya may mga magandang litrato dito maganda yung situation dito sa Monggo kasi mix yung edad, ano, may mga nanay, may isang lolo dito na may 89 years old na nandito. Ilang araw ko siyang nakikita at ngayon nga nandito na naman, nakasaklay, ang dunis-dunis niya pero kasama siya ng mga kabataan dito at patuloy pa rin daw siya pupunta dito para protektahan ng mga bata. Pero Azon, meron bang update dun sa panig naman ng Hong Kong government? Ito sa gitna nga ng patuloy na panawagan ng mga nagpoprotesta na bumaba sa pwesto si Chief Executive CY Liu. Meron ba sila mga bagong pahayag? Yung posibilidad ng dialogo, nariyan pa rin ba? Oo, patuloy pa rin naman yung pagpaplano ng dialogue. Mula doon sa leader ng mga estudyante ng Hong Kong Federation of Students, ano, ang sabi nila, harapin naman nila pa rin si Miss Carrie Lam. Ayaw nilang humarap kay CY Liu. Ang gusto nilang harapin ay si Miss Carrie Lam, yung Chief Secretary for Administration. So yung kanilang harapin. Ngayon, hindi nila binibigay kung saang lugar sila mag-meet, no? Pero yung grupo mismo ng mga estudyante nakapagpulong na kung ano ang kanilang panawagan o kanilang desisyon sa pagharap kay Carrie Lam. Ngayon ang hindi na alam ng media at hindi rin sinasabi sa media kung kailan mag-uusap yung grupo ng gobyerno at grupo ng mga estudyante o isa sa mga grupo na nagsimula nitong Occupy Central. Oo, syempre, abangan natin yan mula sa iyo, Azon. Panghuli na lamang, kakamustahin lang natin yung mga kababayan natin dyan dahil kahapon, si Rafi, meron siyang report na may mga kababayan tayo na sinamantala yung pagkakataon na wala silang trabaho na pumunta rin dyan at makita kung ano yung mga nangyayari dyan. Oo, Pia, kahapon ng umaga, ang aga ko dito, yung mga Pilipina dumaan din dito. Bago daw sila tumuloy ng sentral o nung tambayan na ang mga OFWs natin, ano, dumaan muna dito at nakiusyoso kasi nga, ang balita dito kasi dito yung mas violenting lugar eh. Kaya nag-worry din sila bilang daw na ang epekto sa kanila daw, ang alam na balitaan nila is mga bata o estudyante yung mga nasasaktan, kaya gusto nilang dumaan dito sa Mongkok area. May mga napansin ako dito ng mga Pilipino rin. Okay, Azon, ako salamat ha at patuloy kaming makikibalita sa iyo lalo na sa mga pinakasariwang sitwasyon dyan sa Hong Kong. Ang ating GMA News Stringer na si Azon Cañete, live po yan mula sa Hong Kong.